Okay. Sa survey ng WR Numero, 34% ang nagsabing dapat gawing prioridad ng pamahalaan ang pagtaas sa sahod at mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Sa ngayon, 695 pesos ang minimum wage sa Metro Manila na mas mababa naman talaga sa mahigit 1,000 pesos na living wage para sa pamilyang may 5 miyembro. Oo, tama ka, Cleve. At patuloy na bumibilis ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Nananatiling mababa naman ang sahod. Kaya naman lumalabas din sa survey na maraming humihiling sa pamahalaan na isama sa prioridad ang paglikha ng mga trabaho at tulong sa mga mahihirap na pamilya. Kaya sama naman natin ngayon sa ating talakayan ngayong araw ang political vlogger na si Chris Tan. Yes, let's Welcome to With Due Respect, Chris Tan. Salamat. Wow, I feel so honored to be with such luminaries. My God. Sila lang po yun. Luminaries, hindi. Masayang kwentuhan ito, Chris, and thank you for joining us today. Ako. Ikaw, Chris, dun sa vibe check natin kasi yung survey ay tungkol sa ano bang tingin ng mga kababayan nating dapat gawing prioridad ng pamahalaan. Kung ikaw yung sa survey, anong sagot mo dyan? Para sa akin, corruption. It's always been about corruption dahil corruption affects every aspect of government and of the people. Okay, sobrang importante talaga na asikasuhin yun at gagawing mas pinaka-importanteng issue yun ngayon. Sa bagay, no, dun din sa survey, Carlo, actually, and Chris, no, bukod dun sa binanggit natin na top naman talagang issue ay sahod, presyo ng pagkain, sumunod naman din, no, 28% corruption. Corruption, Parang yun yung third most na preferred na policy priority ng ating mga kababayan. No? So, I think, pagka tinignan mo, parang sa mata ng ordinaryong Pilipino, magkakasama yan, di ba? Sana bumaba yung sahod, sana bumaba yung presyo ng mga bilihin. At the same time, mataas na nga yung presyo ng bilihin, may cost of living issues na, sana naman, hindi pa sila ninanakawan ng sarili ng pamahalaan, diba? Oo, kasi actually, kung titignan mo, no, kaya hindi nagiging top ang corruption sa surveys dahil hindi naiintindihan ng taong bayan yung epekto ng korupsyon sa sahod, sa presyo ng bilihin, sa pag-depreciate ng peso value. Hindi na nakikita yun, pero it has a direct correlation and causation kung bakit mataas ang bilihin natin. Yun eh. So baka magandang himayin natin ano nga ba yung sinasabing kinalaman ng korupsyon sa, let's say, sa taas ng bilihin. So, yeah. Well, actually, kung gusto nyo malaman, medyo, bibigyan ko na lang ng mas simpleng explanation to. No? Nung nangyari kasi, nung panahon ni Duterte, and I don't say that to disparage the former president, kasi may mga iba dyan sabihin, anti-Duterte lang ako, kaya ako binabanggit. Pero ang katotohanan ay tumaas ang ating national debt dahil sa kanya. From just under 6 trillion, naging over 13 trillion. Grabe yung nilobo ng utang. Oo, diba? ng utang. Hindi lang yung utang, tumaas yung utang dahil tumaas yung national budget natin. Bago si Duterte, ang national budget natin nasa under 3 trillion, if I remember correctly. Tapos nung panahon ni Duterte, lumobo siya, lampas doble to over 5, almost 6 trillion pesos. So anong mangyayari kung tumaas na ganyan kataas tapos wala kang pondo? Ibig sabihin, walang buwis na nakukolekta na sapat para mapondohan yung national budget. Magkakaroon ng deficit. Yung deficit na yan, kaya tayo nagkakautang. Pag nagkakautang, tumataas ang presyo ng bilihin dahil dumadami ang pera na kumakalat sa ekonomiya. Oo, na lumalaban sa mga limitadong mga resources at goods. Kaya napansin nyo pagkatapos ng pandemic, during the pandemic, napansin mo tumaas ang presyo. Yes. Dati grocery cart, mga 2,000, 3,000, punong-puno na yan. Ngayon, 2,000, ilang piraso lang yan. Yun ang pinagkaiba. Yan. At saka nga din, no, parang kagaya nung sinasabi ni Chris, no, halimbawa, isa sa mga problema natin sa presyo ng bilihin din kasi ay dahil yung connection ng ating mga agricultural areas papunta doon sa merkado, di ba? At the more na mas mahirap magdala ng mga bilihin dahil may kakulangan sa infrastruktura, hindi maganda yung mga daanan, walang mga storage facility, no? Yung pag-freeze ng mga gulay halimbawa o mga karne, ganyan. Habang mahirap yan, mataas yung presyo, napapasa yan doon sa consumer. At ang problema ay kapag kayong budget ng pamahalaan na dapat nakagawa na ng daan. Kalsada, laging farm to market roads to. Yes, laging laman ng national budget yung farm to market roads. Pero hindi mo alam kung bakit hanggang ngayon, yun pa din yung nilalagay sa budget. Parang hindi naman natin nakikita. Dapat kasi, kung sa dami ng nagawang farm to market roads, may direktang impact na mapababa yung presyo ng mga bilihin, diba? Alam mo, babanggitin ko lang na nung sinabi mo yun, na
idadagdag ko lang doon sa issue ng corruption kasi nga tumaas yung budget. Kung yung pera nga napunta sa tamang paraan, sa mga tamang infrastructure projects, flood control, nabigyan ng tamang budget ang DENR, ang DPWH, ang education, healthcare, lahat. Alam mo, the economy would flourish, GDP would go up. Ang problema, ang nangyari dito, tumaas yung budget, pero hindi yung mga serbisyo na nabigay pantaong bayan. So, ang ibig sabihin nun, yung pag-angat ng budget, sa napunta? Corruption. So, tumakbo ang ating gobyerno with a budget, honestly, I would say the budget that they really spent for services is only probably still about 3 trillion. The balance of the 6 trillion, yan corrupted yan lahat. So most likely, sa pagtingin ni Chris, yung inilaki, di ba? Yung ginump ng budget natin, most likely talagang napunta Pumunta sa sa corruption. Napunta sa Rolls-Royce, no? Mga kontraktor, no? Na hindi nga naka-ibsan, no, naka-improve ng nabuhay ng ating mga Pilipino in general. Yes. So Kaya nga tayo naiwan ng mga kapitbahay natin sa Vietnam, Thailand, lahat sila tumataas ang ekonomiya nila, atin hindi dahil nga sila at least kahit papaano, hindi ko sinasabing walang korupsyon doon. Lahat ng mga bansa may korupsyon. Sa kanila kasi yung corruption is minimal at saka they have what they call the productive corruption. Kahit papaano, kahit na-corrupt yung pera, may pinapatay yung mga siguro tamang mga negosyo, mga things that can create economic activity. Dito, ginagawa nila, bumibili ng mga kondo, bumibili ng mga luxury items, tapos sinasiphon yung pera palabas ng Pilipinas pa. Yun yung pinagkaiba. So hindi na gumagawa ng hindi na kumikita pa yung pera na maging productive doon sa Yes. ekonomiya, no? Tsaka nga ang joke nga sa mga ngayon, no, sa social media, 'di ba? Parang pagka sa ibang lugar kasi may corruption naman talaga din, 'di ba? Sa ibang mga bansa, may SOP na kunwari 10% ng budget na pupunta sa bigayan, under the table. Pero sa atin pabaliktad, di ba? 10% lang ng budget, ng project budget, yung napupunta sa mismong proyekto. No? mas malala nga yung sa atin May mga wala talagang proyekto, may mga ghost project talaga. Ni yes. piso wala man lang nailagay. Tama. Kaya ito lang naluluto ka sa sarili mong mantika, wala talagang nangyayari. Yeah, kaya dapat talaga mas maganda itong mga ganitong programa kasi lalo natututo yung ating mga kababayan kung gaano kalaking epekto ng korupsyon sa buhay nating lahat. Na pag nagtataka sila tuwing eleksyon, di ba? Nagbibigay ng yung mga magkano binibigay para makuha ang boto ng mga tao, barya lang yan kumpara sa kinikita nila pag nahalal sila. Oo. Tsaka mahalaga talaga na pagka pumipili tayo ng ating mga iboboto sa panahon ng eleksyon, pumili tayo ng mga kandidato, mga pinuno na talagang merong plano kung paano papagaanin yung ating buhay sa araw-araw, di ba? Ano ang kanilang plano sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin? Halimbawa, at tinalakay na natin dito na may kinalaman yung pag-improve sa mga farm-to-market roads, di ba? Meron din kinalaman yung maayos na pagmamanage ng budget, halimbawa, di ba? Dapat talaga tutukan din ng ating mga kababayan na yung ating mga pinipiling maupo sa pamahalaan, parehas kayo ng prioridad. Kasi kung ang prioridad niya ay magpayaman, patagalin sa posisyon yung kanyang pamilya, next na siguro yung anti-dynasty pa, no? Iba pa yan. Pero kung yun ang prioridad niya, malayo po yan. Kasi alam niyo sa survey na to, lagi naman siya ginagawa on a quarterly basis. At laging lumalabas na ito yung daing ng ating mga kababayan. Pero mukhang hindi nagmamatch doon sa kilos o prioridad ng mga nasa pamahalaan din. Kasi parang yun na nga, ang debate ngayon tataasan na naman natin yung sahod para makahabol dun sa mga presyo ng bilihin. Pero may mga pagtalakay din na pag tinaas mo naman ng sahod, di ba inflationary ito, hindi magpapataas din muli nung pera. So parang ang nagtutuligsa kasi dito, karamihan naman ng ekonomiya natin ay mga micro MSMEs. So ibig sabihin, mga maliliit na negosyo lang din naman ito na medyo hirap na din na itawid, yung tas itataasan mo pa yung sahod. So parang mahirapan naman. So, pag tinaasan naman natin yung sahod, marami namang negosyo mapipilitan hindi magbawas ng tao, o di malulugi na lang din. So, parang tayo na lang ba laging mag-a-adjust? Oo, parang naiipit din no, yung mga maliliit na negosyante, 'di ba? Dahil din doon sa, syempre may supplies din sila na Tama, napakamahal na nagiging mahal din. Tumataas din yung presyo ng mga supplies, 'di ba? Papaano papatakbuhin yung mga negosyo? At mga legitimate kasi itong mga negosyo. Yung mga iba kasi,
wala po silang wala silang cost. Wala silang totoo. expenses. Profit lahat kasi goes yung mga proyekto di ba? At saka dagdag mo din dito na pag tumataas ang minimum wage for example o yung mga sahod, that's also inflationary. Kasi what it will do is when you have that much more money flooding the economy again, tataas talaga din yung bilihin that's going to compete with the market. So ang mas importante gawin, honestly kung ako lang yan, instead of raising the minimum wage, baka kasi mahirapan ng mga ibang negosyo, baka magsara sila, ay babaan ang buwis. Yun ang mas maganda because by lowering the taxes, especially for minimum wage earners and certain wage earner, mangyayari dito, mas maraming disposable income. Makakatulong na yun, malaking tulong yun, and it won't be inflationary. Yes. So, mas magandang solusyon yun Ay 100% agree ako kay Chris na ibaba muna yung mga yung buwis, buwis, no? oo. Magandang Christmas gift yan sa mga kababayan natin lalo pat kaliwat kanan yung balita ng katiwalian sa pamahalaan.